Here's a Tagalog recap of The Housemaid, 2010. Ang The Housemaid ay kwento ni Eunye, isang mahirap na babae na natanggap bilang katulong sa bahay ng isang mayamang pamilya. Sa una, ang kanyang mga gawain ay ang maglinis at mag-alaga sa anak ng pamilya. Ngunit kalaunan, nakipagrelasyon siya sa amo ng bahay, si Hun, na may asawa at anak. Ang kanilang lihim na relasyon ay naging komplikado at delikado, lalo na nang malaman ng mga iba pang kasambahay at ng biyena ng pamilya. Ang asawa ni Hon, si Hyra, at ang kanyang ina ay nagplano para mawala si Eunyi dahil ayaw nilang masira ang kanilang reputasyon at karangyaan. Pinahirapan si Eunyi, pinagbantaan, at kalaunan ay nagdesisyon siyang ipagtanggol ang sarili sa paraang nakakagulat. Ang kwento ay nagtapos sa isang trahedya na nagpapakita ng pagiging malupit ng mga mayayaman at kung gaano sila kayang gumawa ng kahit anong paraan para maprotektahan ang kanilang posisyon sa lipunan. Ang pelikula ay puno ng tensyon at nagbibigay ng matinding pagsusuri sa mga isyu ng yaman, kapangyarihan at kawalang katarungan. Malalim na ang gabi nang umuwi ang amo nilang lalaki na si Hon. Mabait din ito, isang negosyante at magaling magpiano. Napag-usapan ng mag-asawa na nakapag-aral ng education si Yani kaya magaan itong makitungo sa mga bata na wala umano silang maging problema paglabas ng kambal. Isang gabi, pagkatapos tulungan ni Yani ang among babae sa pagligo. Nililinis nito ang banyo bago dumating si Hon. Pero hindi niya namalayan na dumating na pala ang amo niyang lalaki. Naabutan siya nitong nagbabanlo sa bathtub. Dahil maiksi ang uniform niya, kita ang buo niyang hita. Dito napatitig si Hon sa kanya, kaya mabilis siyang lumabas. Pagdating ng linggo, isinama siya ng mga amo sa isang rest house ng mga ito. Kinagabihan, sinabihan ni Hera ang asawa na ayaw nitong mas si Sir Ian dahil gusto nitong maraming anak, total may kakayahan naman umano silang buhayin kahit ilan pa ang anak nila. Dahil nabitin si Hun sa asawa, bumaba ito sa tulugan ni Yani bitbit ang bote ng alak. Malagkit ang titigan ng dalawa. At nang gabing iyon, hinayaan ni Yani na magkasala sila ng among lalaki. Nang sumunod na mga araw, ginagawa pa din ni Yani ang trabaho na parang walang nangyari sa kanilang dalawa ni Hon. Pero iba na ang titig ng lalaki sa kanya, may ibig sabihin na ito. Isang gabi, late nang dumating si Hon. Ilang sandali ang lumipas, lumabas ang lalaki na nakapanloob lang papunta sa kwarto ng anak nito. At diretso niyang pinasok si Yani sa katabing kwarto. Nang tanggalan niya ng kumot ang babae, tumambad sa kanya ang hubad na katawan nito. At gumagawa na naman sila ng milagro. Pero ang hindi nila alam, narinig sila ni Miss Cho dahil nang sumilip ang matanda sa tulugan ni Yani. Wala ang babae dito kaya hinanap siya nito at hindi nito akalaing mahuli silang nagtatalik. Kinabukasan, parang wala lang nangyari sa buong bahay. Pero kinikilabutan si Miss Cho sa tuwing nakikita si Yani na inaalagaan ang amo nilang babae na para bang wala siyang ginagawang kababalaghan sa amo nilang lalaki. Minsan habang tapos na si Yani at Miss Cho sa kanilang gawain, di napigilan ng matanda na tanungin ang dalaga kung may nobyo ba ito. Sagot lang nitong wala na daw umanong matinong lalaki na paglaanan ng oras. Kahit alam na ni Miss Cho ang sikreto ni Yani, hindi pa rin ito nakialam sa buhay ng babae. Pagkalipas ng ilang linggo, pumunta si Miss Cho sa nanay ni Hera na si Mihi para isumbong na may ugnayan ang manugang niya at si Yani. At nagduda din ang matanungang hagdan ng dalaga. Napakapit sa chandelier si Yani at tinawag ang nanay ng amo na tulungan siya pero hindi siya inabot ng babae kahit sinabihan pa ito ni Hera at Naomi na tulungan ang katulong. Bumagsak si Yani sa ground floor. Dismayadong napatingin si Miss Cho sa mag-ina. Itinakbo agad si Yani sa hospital. Pero sabi ng doktor na hindi malala ang bagsak ng dalaga kaya makakalabas din agad ito. Nang mga sandaling iyon, sinabihan na ni Mihi ang anak tungkol kay Hon at Yani. Na posible pa itong buntis. Hindi makapaniwala si Hera sa narinig pero mas hindi siya makapaniwala sa ginawa ng ina kay Yani. Sabi pa nitong siya na ang bahala sa babae at normal lang daw umano sa mayamang lalaki ang magkaroon ng kabit. Kinabukasan, binisita siya ni Miss Cho sa hospital, dala ang peace offering ni Mihi na bulaklak at pera para sa ginawa nito sa kanya. Pagdating ni Hun galing sa trabaho, hinanap nito si Yani kay Miss Cho. Sagot lang niyang pinapante niya ng hospital dahil masama ang pakiramdam nito. Bago lumabas sa hospital si Yani, sinabihan na siya ng doktor na isang buwan na siyang buntis. Sinabihan siya ng kaibigan na umalis na sa trabaho pero hindi niya ito pinansin. Nang araw na iyon, hinatid siya ng kaibigan pabalik sa bahay ng mga Go.
Hinarap siya ng mag-ina at kunwari itong nagagalak na makita siya pero ang totoo gusto siyang saktan ni Hera. Sinusulsulan ito ng ina na hayaan na lang si Hun sa pambabae nito basta ang importante ang kayamanan ng asawa at siya pa rin ang reyna sa buhay nito. Habang tulog na ang lahat, pinasok ni Hera si Yani sa kwarto nito at gustong hampasin ang babae ng golf club pero nagbago ang isip nito. Sinundan pala ito ni Miss Cho at binigay nito ang hawak na golf club sa katumalikod. Isang gabi, sinabihan ni Yani si Miss Cho na aalis na siya pero saka na pag makakita na sila ng kapalit. Sabi ni Miss Cho na umalis na siya at wag nang intindihin kung may papalit sa kanya o wala dahil hindi umano siya kawalan sa mga amo nila. Patuloy ang panunulsol ni Mihi sa anak na pilitin umano ang katulong sa pagpa-abort sa binubuntis nito dahil magiging problema daw ito pagdating ng araw. Kaya pinatawag ni Hera si Yani. Magpapaulam din sana itong aalis na sa trabaho pero paulit-ulit itong sinampal ni Hera. Nagkunwari si Yani na hindi alam bakit sinampal siya ng among babae pero sinabihan siya nitong inahas niya ito habang maayos ang pakikitungo nito sa kanya. Napahiya ang babae kaya naupo ito at humingi ng tawad. Sinampal siya ulit ng amo. Hanggang sumabat na si Mihi. Binigyan siya nito ng pera para ipalaglag ang batang dinadala. Bibigyan umano siya ni Hera ng ilang araw para gawin ito pero alam nitong hindi gagawin ni Yani ang utos niya. Dahil nararamdaman niyang gusto din nitong magkaanak. Nang mapag-isa si Yani sa kwarto, pinuntahan siya ni Miss Cho. Sinabihan niya itong nagtataka siya paano nalaman ng amo na buntis siya. Sabi ng matanda na pwede pa siyang humingi ng malaki dahil kaya ng amo ang magbayad basta ay patanggal lang ang bata pero sabi niya na hindi pa siya sure kung ano gagawin niya. Galit si Miss Cho bakit daw hinayaan lang niyang saktan siya ng amo saka ito lumabas ng kwarto. Pinuntahan siya ni Naomi sa kwarto niya at humingi ito ng paumanhin dahil sinadya daw umano ng lola nito ang pagkahulog niya sa hagdan. Sinagot niya itong aksidente lang iyon. Nakonsensya siya ng banggitin ng bata na mabait raw siya pero sinaktan siya ng lola. Dahil nagmatigas si Yani na ayaw nitong ipalaglag ang bata, namili si Hera ng herbal tea gaya ng iniinom ng babae pero may lason ito at lihim niya itong hinalo sa mga stocks ng katulong. Pinalipat din niya ang babae sa kwarto ni Miss Cho para bantayan. Nang malapit ng mga anak si Hera, nagpunta na ang mag-anak sa hospital kaya naiwan sa bahay si Miss Cho at Yani. Dito sinabihan niya ang kasamang matandang babae na itutuloy na niya ang kanyang pagbubuntis. Kaya sinubukan niyang lumayas pero hinarang siya ng mga gwardya at ibinalik sa bahay. Normal na naisilang ni Hera ang kambal pero nang halikan siya ng asawa, kinagat niya ito sa labi dahil sa ginawa nitong pagbuntis kay Yani. Sinabihan siya ng ina na huwag magpadala sa emosyon. Habang nasa hospital pa ang buong mag-anak, pumasok si Yani sa kwarto ng mag-asawa. Nag-ikot-ikot ito sa loob hanggang maisipan nitong maligo sa bathtub dahil sumakit ang tiyan niya. Hindi niya alam na dumating ang amo niyang lalaki at nahuli siya nitong naliligo sa kanilang bathtub. Parang wala lang sa babae nang makita siya ng amo niya. Natigilan ito nang sabihin niyang buntis siya. Napatingin ang lalaki kay Miss Cho na tumango lang din. Hindi maintindihan ni Yani ang sobrang sakit ng tiyan niya habang nasa bathtub. Hinang-hina siya pagkatapos maligo at nagmakaawa sa among lalaki na ituloy niya ang pagbubuntis dahil anak din umano ito ng amo. Pumayag naman ito sa hiling ni Yani. Tiningnan ni Miss Cho ang stocks ng herbal tea ni Yani at nalaman na may iba nga dito na may lason. Nagpatuloy ang pananakit ng tiyan ng babae kaya pinadala nila ito sa hospital. Nang magkausap si Hon at Mihi, pinagalitan niya ang bayanen dahil sa ginawa nitong unti-unting paglason kay Yani. Inamin nitong siya ang naglason para protektahan si Hera. Alam ni Hon kung gaano kaimportante sa mag-ina ang pera niya kaya gumagawa ito ng paraan para masolo lang nila ang kayamanan niya. Na pati anak niya ay kaya nitong patayin. Pagdating ni Yani sa hospital, walang malay ang babae kaya lihim siyang inoperahan ng kaibigang doktor ni Mihi para matanggal ang bata. Napaiyak na lang si Miss Cho habang nakasilip sa ginagawang operasyon kay Yani. Pagkatapos ng operasyon, binisita ni Miss Cho ang kasamang katulong at sinabihan na si Hera umano ang naglagay ng lason sa iniinom nitong tea. Inamin din nito na sinabi sa amo nilang babae na buntis siya kaya bigla niya itong sinampal. Maya-maya lang inabot sa kanya ni Miss Cho ang pera bilang kabayaran niya. Pero sinabihan niya ang matanda na maghayganti siya sa pamilyang Go. Ilang linggo ang lumipas, bumalik si Yani sa bahay ng mga Go. At nakapasok siya sa tulong ni Miss Cho. Nang gabing iyon, pinasok niya ang kwarto ng mag-asawa, kinarga ang kambal at pinadidipa. Nagulat si Hon nang makita si Yani na hawak ang anak. Tinawag ng lalaki ang asawa pero tumakas na si Yani. Maya-maya lang habang nasa sala silang lahat, pinagalitan nila si Miss Cho dahil sa pagpasok ni Yani.
pero plano na pala nitong umalis na sa pamamahay ng mga Go. Nagsawa na ito sa ugali ng pamilya at pagod na din ito sa mahabang pagtatrabaho bilang isang katulong. Nang makita siya ni Miss Cho, sinabihan siya nitong wag na ituloy ang plano at sabay na silang umalis pero buo na ang pasya ni Yani sa gagawin. Hindi na raw maalis sa isip niya ang mga nangyayari. Pagkatapos niyang humingi ng paumanhin sa batang alaga, kinabit na nito sa leeg ang isang tali na ang dulo ay nakakabit sa chandelier. Nagulat silang lahat sa ginawa ni Yani. Tinakpan agad ni Mihi ang mata ni Nemi, nang biglang nagliyab ang buong katawan ng katulong na nakabigti sa harapan ng mag-anak. Nagsisigaw pa si Yani nang tumalikod si Miss Cho. Lumabas agad silang lahat pero napatitig pa rin si Nemi at bakas sa mukha nito na hindi naintindihan ang mga nasaksihan. Paglipas ng ilang linggo, nasa labas ng bahay ang mag-anak at kinantahan ng happy birthday si Nemi. Napatitig ang bata sa mga magulang na tila ba wala sa katinoan ang mga ito. Sana nagustuhan nyo ang pelikulang ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Kita-kits tayo sa susunod na video.